Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Paggawa po sabihin radyo! Sabihin mo! Yan! Sa magandang umaga Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat. Diba? May good news sa Baklitas. Grabe, diba? Sa darating na Lunes. Ang Baklitas ay hanggang alas 10 na. Diba? Ng umaga. Alas 10 na po ang simula hanggang alas 12. Diba? 2 oras na tayong magchichikahan. Correct. Diba? Na kung saan nga naman naway magkasya lahat ng pagchichismisan natin. Kasi diba? hindi tayo papayag na hindi habaan dahil ang daming nagtatanong. Ang daming nagre-request. Eto, diba? Sa request po ninyo, pinagbigyan na po ng management. Na alas 10 ng umaga magi-start na ang Baklitas. Chismisan tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Simula po yan sa darating na Lunes. Diba? Ayan okay na. Pa. Okay na. At dito na po natatapos ang lahat. Yes. Muli ako po si Tita Cora. At ako naman si Kapitana Sisa. At ito ang Baklita sa Woo! Pagkita-kita po tayo bukas. Bye! Ay, hindi. Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Nako, eto na. Magbaklitas muna tayo for today. Oy, Throwback Thursday ngayon, Mare. Yes, throwback. Ano yung mga... Eto na lang ang tanungin natin. Dahil syempre umuulan. Yes. Diba? Lalo na may paparating na bagyo. Oo, grabe daw. Ano ang kadalasang pinapatuyo ninyo sa likod ng ref noong araw? Wala na kasing ganung ref ngayon, di ba? Diba yung merong yung parang may ganon, tapos isasabit doon yung mga pante, ganyan. Pante bang pinapatuyo mo dati doon? Oo, diba? Minsan yung pagmadalian. Yes. Diba, usually. Yung isusuot mo kinabukasan. Oo, diba? Madalas uniform, Mare. Yes, uniform. O di kaya medyas. Yes. Yun. O di naman kaya yung mga nabasang sapatos. Correct. Diba? Kasi pag umuulan, diba? O ilagay sa likod ng ref yan. Matutuyo naman. In fairness naman, matutuyo naman. Pero, pag tanghali na at pinagpawisan ka na, amoy putok. Amoy alimuo. Amoy dahil hindi masyado. Yes. Yun, sabi ni Princess Pimentel, basahan. Oy, pwede. Di ba usually, yung mga kitchen towels, ganon, yung pinapampahid. Parang madilim ang lighting mo dyan, Tita Cora. Ewan ko rin pa. Or baka sa suot mo daw. Diba? Hindi, madilim talaga ito. Ayan, lumiliwanag. Ayan, lumiwanag na. Kunin nyo na. Bakit parang papunta ka na saan? Pamulsul. Aswang in the city na yung... Dapat pala ang peg mo dyan ganyan na. Samahan mo ako, Barbara. Antaray, si Barbara. O kayo, kumot? Hoy! Ang laki nung kumot para doon sa likod ng malay mo naman, double door yung kanyang Antaray. Pero hindi. Paano mo ilalatag yung kumot? Nakatupi pa rin. Diba? Basa. Sa tala ng experience ako sa buhay, parang wala pa ako nakita nagsabit ng kumot sa likod ng ref. Correct. Pwede yung punda. Yes. Pero yung tipong kumot talaga. O yung punda, mabilis matuyo kahit sa electric fan. Oy, pati yung electric fan napapatuyo din ako nung araw. Sa likod ng ref? Hindi. Papatuyin mo yung electric fan sa likod. Malay ko ba? Bobo. Malay ko ba naman? Paano yun? Ba't mo kasi niloblob sa bahay yung electric fan? Ayan, nakakaloka. Tapos? Hotdog. Nako, eto na, 'di ba? Ano pa yung mga naalala nyo, yung madalas din isabit. Yes. 'Di ba? Sa likod bukod sa nanay nyo pagbasa. Oo, 'di ba? Hindi. Ay, pero ito na, Mare. Itiwangwang lang yun. Itiwangwang. Parang itiwang lang yun sa labas ng hamba. Hamba ng pinto. Papasingaw. Gano'n. Daing. Tuyo na yon. Ay, pero ito lang ating ito lang ating pwedeng i-share sa ating mga pangga. Correct, hindi ba? Naku, ngayon kung boring ang araw mo at hilig mo lang din naman mag-tongits, di ba pa? Well, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real games with real tongits for free. May chance ka din pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Uy, ang bongga niyan, Mare. Diba? Alam mo ba, Mare? Ano? Na ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game.
game. Talaga ba? Kaya nitong i-cash out. At may dalawang event araw-araw. Naku, Gika na ba? Visit gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kaya nga naman kung Gika na sa Tongins, Tara Game Zone. Tandaan lang po natin, dapat ang gaming fun lang. Visit padcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan pa na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Oh, diba? Sumakto, diba? Sumakto yung bibig ko, diba? Ay, nako. Oy, Mari, hindi lang yan ha. Kasi sa darating na Lunes, Tuesday. May ipapakilala tayo makakasama natin sa Baklitas. Correct. Kamadadagdag siya, diba? Na pa pwedeng maghatid ng, alam mo yung positivity. Yes. Sa darating na Tuesday. Dahil kung hindi maghahatid ng positivity, ay wag na lang din. Kung hindi malilate. So sinasabi mo ba na ang makakasama ba natin ay ang nag-iisang ganda-kara? Yeah. Na para bang hindi na papasok pero papasok pa rin pala? Diba? Na nakakaloka yun. But anyways, nako, eto na ang ating Baklites! Nako, nakakaloka to Dios level dahil nga ngayon medyo pala isipan pa rin sa mga tao at medyo may pag-aalala din, Mare. Dahil simula Lunes pa nga, Mare, hanggang kahapon ay hindi nila pa na, kumbaga hindi na nila namamataan itong si Maine Mendoza sa noontime show ng Itbulaga. Marami kasi ang chismis na nagsasabi na medyo nag-leave daw muna. Pero sabi ng iba, talaga ba? Bakit bigla siyang umalis? Diba? Bakit bigla siya nag-leave? Ibig sabihin ba nito, sobrang affected ba siya dahil sa nangyayari sa kanyang asawa? Parang sinasabi ng ibang mga tao na, bakit nag-leave? Guilty ba? Ganyan yung mga katanungan, Mare. Tapos ngayon, wala naman kasing kumpirmasyon kung totoo nga yung chismis na si Maine ay lumipad patungong Amerika. Pero walang team, ganon. Hindi wala siyang team na sumamang lumipad. Kumbaga, siguro nag-take a break na sa nangyari. Pero yun nga, ulitin ko wala pa pong kumpirmasyon kung totoo nga pong nag-out of the country nga ba? Or talagang, alam mo yun, ginusto lang munang tumahimik at ayaw na muna syempre, stressful nga naman ito. Dahil matapos nga naman siyang mabash after niya kasing ipagtanggol ang kanyang asawa dahil nga, di ba, nauugnay nga dito sa flood control projects na ito. Pero ang katanungan, Mare, kung totoong umalis si Maine patungong Amerika, umalis ba siyang mag-isa lang? Or kasama niya kaya itong si diba, Congressman Arjo? Totoo kaya yung actually may naglilipahan na din na mga chismis na alam mo yun, isa rin daw yata daw pa lamang po pwede po itong pasinungalingan ng kampo mismo ng kampo ni Congressman Arjo Atayde, diba? Na isa din po siya or kasama siya ni Maine di umano na umalis patungong Amerika. Naku, nakakaloka yun. Napapanahon. Diba? Well, kung wala naman silang hold departure order, diba? Karapatan naman nila mag-travel. Hindi, tsaka isa pa, kung talagang kung umalis man, kung totoong umalis, diba, Mare? Hindi naman siguro ibig sabihin para pagtakasan or, alam mo yun, pagtaguan na kung ano yung mga ipinupukol sa kanila. Dahil alam naman natin pare-parehas, diba? Like, gaya nga na sinasabi ni Sylvia Sanchez, hindi siya nagpalaki ng mga anak para, alam mo yun, mangurakot para maging, alam mo yung walang hiya sa publiko. Diba? Kasi kung maayos niyang pinalaki yung kanyang mga anak na naniniwala siya na makakayan at malalampasan to ni Congressman Arjo Atayde. Kasi wala naman silang dapat din itago. Diba? Kung wala man. Diba? Yun ang tanong ng mga tao. Pero Mare, ang tanong lang nito, kung ikaw si Congressman Arjo Atayde, ngayon at nagbababagyo na naman, imposible namang walang maapektuhan sa District 1 ng mga bagyo-bagyo na ito. Parang alam mo, nagkaroon din ng issue yan. Na? Kasi di ba recently, yun yung huling namataan si Arjo Atayde, congressman, namigay siya ng relief goods, di ba? Nung bagyo din yun. Parang ang nangyari daw yata, parang hindi yata natuwa yung mga tao kasi yung mga relief goods na pinamigay, may mukha niya yung parang mga tote bags. Diba? Nakakaloka. Di ba may tayong anti-epal campaign, chuchu, mga ganun? Hindi, baka naman kasi alam mo yun na
yun nga sinasabi ng mga tao na, talaga, kung galing din ito sa, syempre, diba, kung relief Marcy, ikaw ba, agree ka ba sa ganun na nilalagay yung mga mukha ng mga politiko sa tote bag, sa mga proyekto nila? Kasi di ba pera ng taong bayan yun? Kung artista naman din siya, sa notebook ka, nilalagay sila yung sa tote bag pa. Charot. Hindi. Lang. Pera kasi ng taong bayan yun. Relief goods yung pinag-uusapan. Tayo or yung mga taong bayan ang kanyang employer. Gumagaling sa pera kasi natin yun. Kaya nga, di ba, sa syudad ng Pasig City, si Mayor Vico, di ba? Wala siyang ganun. Nakalagay lang sa lahat, Pasig City. Yes. Di ba? Parang, Usad, Pasig, ganon. Oo. Yung mga tote bag niyang hello po, Mayor Vico. Kasi nga, naniniwala si Mayor Vico na hindi dapat nandoon yung mukha niya dahil unang-una, hindi niya pera yun. Yes. Pera ng nasasakupan niya sa lungsod ng Pasig City na ibinabalik lang din niya. Kaya nga, di ba, tuwing may pinamimigay siya sa sa pagpasko, talagang hindi tipid. Yung mga pangmaskong handog ng Pasig City, di ba? Ano ba yun, Mari? Gusto ko kasi maintindihan, bakit nilalagay ng mga politiko yung mga mukha nila para magpasalamat tayo sa ginawa nila? Parang gano'n. Na di ba obligasyon dapat nila yun dahil employer nila ang mga taong bayan? Totoo naman. Parang doon din ako uma-agree sa'yo, diba? Mari. Na, bakit nga ba? Oo. Bakit nga ba kailangan may mukha kayo May mga doon? city din na ipinapangalan sa politiko yung mismong gymnasium. Diba? Bakit? Tapos hindi, baka yun, donasyon. No, proyekto yun. Tama, may punto rin. Nakabilang sa hinihiling ng bawat lungsod. Yes. Oo nga naman. Bakit po pinapangalan sa inyo? Tapos may nakikita din. What's so special about you? Oo. May mga tent din tayong nakikita na may mga pangalan din nila. Imbis na sana ang pangalan, syudad ng Taguig. Yes. Syudad ng San Juan. Syudad ng Pasig. Bakit diba? nga? Yung iba, diba, halos ang lalaki pa ng mga mukha. Tapos minsan buong pamilya pa. Oo. Diba? Dati pong di ba? Mapapaisip ka? Ano yung donasyon ng pamilya nyo sa barangay? Which is no. Di ba? Na parang, hindi naman galing sa bulsa nila yun eh. Correct. Pero ang lalakas ng loob nila na ilagay sa ilagay sa mga proyekto nila, yung mga pangalan na, kung hindi man mukha nila. Tsaka nagpapatayo sila minsan ng mga statue nila. Correct. Lakas nila, no? Yung mga gano'n, na parang, parang ang gusto nyo bang mangyari doon? Magpasalamat kami? Oo, pasalamatan ng tao dahil nagbigay kayo ng relief goods na hindi ba dapat kasi obligasyon nyo na yon sa inyong nasasakupan dahil every time magkakaroon ng sakuna o kaya kung ano man ang problema, di ba, na parang ewan. Di ba EPA lang tawag sa ganun? Sabi nga ni Russell Vargas, EPA lang, mga ganyan. Hindi, nga. Bakit ba nakaugalian, Nakaugalian talaga ng bawat politiko sa tuwing mamimigay kayo kung hindi mukha nyo nandoon, yung delata lalagyan nyo ng pangalan nyo. Uy, may nananawagan. Oo. Public service announcement, Mari. Ano ba yan? Sabi niya. Basahin nga natin. Nasa pwede. Ano to? Pwede. Good morning, sir and ma'am. Pwede, adto laya sa Purok 4C. Lacerna, Aboia, tambay sa bahay. Itnemis ga restorbo sa bahay, sa tao. Wongga tulog. Alam mo, hindi po kami nakakaintindi ng lengguwahe na ganoon. Gustuhin man namin basahin racial lang yung mensahe, pero nagkakaroon tayo ng language barrier. Yes. Diba? Na nakakalo. Pero yun nga, mabalik nga tayo dahil ang katanungan nga ng mga tao ngayon kasi since kahapon nga ay talagang no sight pa din. Etong si Maine Mendoza sa Itbulaga ngayon, kasi kung totoo man na siya ay lumipad nga patungo Amerika, ang tanong ng ilan, siya lang ba ang umalis para kahit papaano alam mo yun, makapagpahinga, alam mo yun, ano ba ang tamang term? Para medyo makahinga-hinga. Oo. Hindi siya ma-stress dahil sa pambabati ko sa mga tao. Diba? Or baka masyado siyang na-stress kaya medyo, teka sandali, time out muna ako. Kasi Mari, may mga kumakalat na videos, diba, natulala siya sa Itbulaga. Correct, diba? Yung mga nakakatulala naman talaga yun. Hindi, mga ganun diba? Mapagbintangan ba naman, diba? Pero sinabi rin naman ni Maine na talagang, alam mo yan, naniniwala naman siya sa asawa niya na walang ginawa. Pero kung sakaling man mapatunayan nga daw, sinabi niya yun sa kanyang statement, diba? Kung sakaling mapapatunayan, hindi rin naman din niya ito tolerate. Pero naniniwala siya at buo ang kanyang loob na malinis ang konsensya ng kanyang asawa. Kung malinis naman ang konsensya ng asawa mo, wala tayong problema. At okay lang naman. Harapin.
lumabas kayo ng bansa, okay lang. Basta pera ninyo. Sariling pera nyo. Tapos at the same time, babalik kayo para harapin ito. Hindi yung tipong kung sakali man totoo nga, wala po kaming kinukumpirma na sila ay umalis nga at lumabas ng bansa. Pero ito yung kumakalat lamang na spekulasyon sa loob at labas ng Showbizlandia at syempre sa bakuran. Sobrang luma ng Showbizlandia. Ang lakas mga Christy per minute, gano'n. Di ba nga sinasabi nga dati ng mga netizen na si Maine Mendoza ay para daw pigsa. Na hindi pa nalalapit yung karayom, ipumuputok na. Di ba? Dahil nga di ba agad-agad nga kasi kaya siya naglabas yung mga tao, di ba sinasabi, na why so defensive? Nung una siya nag-post, bago mag-post yung asawa niya, naalala mo, nauna siyang magbigay ng pahayag kumpara doon kay Congressman Arjo Atayde noon. Kasi sinundan na lang ni Congressman Arjo yun. Hindi rin mamatay-matay yung chismis na itong si Maine Mendoza ay medyo maldita daw sa personal. Diba? Yung mga ganun. Naglabasan na yan mula nung Tapos parang nakakalungkot kasi parang nadadawit na ngayon din. Na wala namang kinalaman sa issue. Yung pamilya niya, yung tatay niya ngayon, nadadawit na. Nakakalungkot kasi kumaga parang hindi pa naman din po napapatunayan na nagkasala talaga itong si Arjo Atayde. Ito yung spekulasyon pa lamang, kumaga akusasyon, 'di ba? Akusasyon laban na kay Congressman Arjo Atayde. In due time naman, dahil may batas naman tayo, malamang sasagutin nila yan. Kung talagang sinasabi nga nila na wala talaga silang ginagawang kasalanan, 'di ba? Sabi nga ng mga netizen ang mensahe nila kay Maine, hindi mo kailangan mag-leave kung talagang wala. Correct. Pangalawa, hindi ka rin kailangan maapektuhan kung totoong sinasabi mo na, alam mo yun, wala talagang kasalanan. Diba? Ipakita nyo sa tao, huwag kayong magpadala sa emosyon ng ibang mga tao na pilit kayong hinahatak pababa. Lalo na yung mga nagkumakanta ng Flood Gave Me You. Diba? Paano yun? Flood gave me you. Show me what's talaga real. Ay, nakakaloka. Parang maingay ata ang kapitbahay nyo, istorbo daw sa mga taong may work. Nakakaloka. Ibalik na lang daw ang ALDAB. Sabi nga 'di ba sa kilos protesta. May mga na ibalik na lang ang ALDAB. Nakakaloka 'yun. Pero yun na nga, ulitin lang po natin na ang ating mga nakalap na balita ngayon patungkol nga sa pag-alis daw di umano ni Maine Mendoza patungo sa ibang bansa ay wala pa pong kumpirmasyon. Antayin po natin kung totoo nga ba ito kasi nga parang 3 days pa lamang po. Ewan po natin, malay mo ngayong araw na to magpakita na siya sa Itbulaga para mapatunayan na hindi totoo na naman yung spekulasyon na ikinakalat at dinidikit sa kanilang mag-asawa na sila nga ay ng ibang bayan na or ng ibang bansa na para nga makaiwas dito sa naturang mga akusasyon. Ang taray nung ng ibang bayan. Hinahabol sila ng taong bayan na may hawak na sulong. Ng ibang Aswang in the city. Sunugin! Hindi naman kayo igagapo sa sa poste. Tapos may ritualis. Napapaligiran na tayo ng mga tao. Ilamas mo yung pakpak mo. Lilipad tayo mo. Bakla ka! Banana may isa ko mga panggaya po muna ang ating unang chika for today's video sa aming pagbabalik. Isang umating gabong chika na naman ang dala-dala ng dalawang akla. Muli po ako po si Kapitano Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag daw wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!